Mabuhay! Ako si Cherry Ann Samuya, ang iyong lingkod na magbibigay ng pagbabalik-tanaw kung ano ba talaga ang nangyari sa panahong dekadang 70, 80, 90 at sa panahong kasalukuyan. Kaya tara, samahan niyo ako! Noong dekada 70, ang wika ng musika, sayaw, pelikula at iba pang mga sining ay sumailalim sa pagbabago at pag-unlad. Naging tanyag ang mga kasuotan sa panahong ito gaya ng flare pants, maxi skirts, at floral dress. Sa usapin ng musika, sumikat din ang kanta ni Freddie Aguilar na Anak. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At Mr. DJ ni Sharon Cuneta. Mr. DJ, can I make a request? Pwede ba yung love song ko? What's up mga kalodi? Nandito sa harapan nyo si Alma Rebella ng dekada 80. Ang pinakamahalagang pangyayari noong dekada 80 sa Pilipinas ay ang EDSA People Power Revolution noong 1986. Ang dekada 80 ay puno ng mga iconic na programa at pelikula katulad ng Panday, Himala at Targa. Marami sa mga ito ang nagbibigay tuwa, inspirasyon at nagpapahayag ng mensahe tungkol sa lipunan. Ako si Eunice Fenso. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang dekadang 90. Alam niyo ba na ang dekadang 90 ay ang matinding pagsulog ng teknolohiya kasama ang World Wide Web? Ang unang pagsubok ng terapitika ng hele at unang taga-disenyo ng mga sanggol ay umunlad sa dekadang ito. Ang dekadang 90 ay isang panahon na may malaking pagbabago sa politika, kultura, teknolohiya, at lipunan sa buong mundo. Let's kill this love! Hello! You can call me Yumi! Ako ay nagmula sa panahong kasalukuyan. Let's go and let's discover this era! Sa nagkalipas na ilang taon, naimbento ang bagong teknolohiya na nagpapaiba sa pagsasalita ng mga tao. Nagbago na rin ang pananamit at pagkilos ng mga tao dahil sa social media, lalo na sa mga kabataan. Malaki rin ang pinagbago ng musika, kasama na doon ang musika mula sa Pilipinas. Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga po pala si Raven Simacoyo at nandito po ako para sagutin yung mga katanungan. Unang-una sa lahat, kaya yung lingwahe natin ay hindi palaging nagagamit kasi nga mahilig tayong mag-adjust para sa ibang lahi or like mga foreign peoples. Kasi mostly ginagamit natin yung English kasi universal language siya para maintindihan natin sila saka maintindihan din tayo nila. At para sa akin, para ma-promote yung sariling ating wika, siguro sanayin natin ang sarili natin kapag nakikipag-usap tayo ng mga kapwa nating Pilipino. Sanayin natin ang sarili natin na gamitin ang sariling wika natin upang masanay tayo na makipag-usap at makipagkwentuhan sa ating mga sa kapwa nating Pilipino. Mahalin ang sining at kultura. Gamitin ang wikang Pilipino, maging boses ng pagbabago.